Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piling na handog niya sa atin, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kapanalig, minamahal ka ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Tayo yung nakakalimot, tayo yung lumalayo. Sa misa na ito, magbalik tayo kay Jesus. Aminin natin na tayo ay nagkasala. Tanggapin natin ang Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya't nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid," at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia,
Nanaog sa atin ang Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang hihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming katulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang puon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon At ang sumayo mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang
magpapakilala sa Kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ng Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga, mga kapanalig. Minamahal ka ng Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Minamahal ka ng Diyos. Ano ba ang kabaligtaran ng takot? Hindi po tapang, hindi lamang lakas ng loob. Ang kabaligtaran ng takot ay pagmamahal. Kapag nagmamahal ka, unti-unti mawawala yung takot. At kahit parang nakakatakot at mahirap, susuungin mo para sa minamahal. At kung alam mo kapanalig na minamahal ka ng Diyos, wala kang ikatatakot eh. Sabi nga ni San Pablo, God's perfect love will cast away all your fears. Wala kang dapat ikatakot kapag alam mong minamahal ka ng Diyos. Kasi po protectionan ka ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon. Hindi ka niya pabayaan. God will always provide. At kung may mga pagkakataon, madadapa, masasaktan, masusugatan. Pero sa bawat pagkadapa, ibabangon ka ng Panginoon. Sa bawat sugat, hihilumin ka ng Diyos. At kung magkamali man, lalapit at babalik sa Panginoon, itatama, kahahabagan, patatawarin, at gagabayan muli. Bakit? Kasi minamahal ka ng Diyos. Kapanalig, ano man yung problema mo ngayon, ano man yung suliranin mo ngayon, ano man yung hindi maganda na nangyayari sa buhay mo ngayon, ialay mo yan sa Diyos. Kapag tiningnan mo yung nakakatakot, lalo kang matatakot. Pero kapag tiningnan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo, God's perfect love will cast away all your fears dahil ang nakikita mo, ang pagmamahal ng Diyos na siyang tutulong sa iyo, na siyang gagabay sa iyo, ang pagmamahal ng Diyos na siyang magliligtas sa iyo. Sa unang pagbasa, narinig po natin, nakita ni Pablo at Bernabe, may lumpo doon na parang may pananampalataya. Nakikinig. At dahil doon sa maliit na pananampalataya na iyon, siya po ay pinagaling ni Pablo at ni Bernabe. At talagang namangha ang mga tao at akala ng mga tao, mga Diyos itong Pablo at saka si Bernabe. Ano bang Diyos yun? Si Zeus at saka si Hermes. Ano po? Yan yung mga akala nila, mga Roman gods po ito. Sabi ni Pablo at Bernabe, hindi kami Diyos. Tao lamang kami. Pero ang pinapahayag namin, ang pinakikilala namin sa inyo, ay tunay ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Yan yung pinangaral ni Pablo at ni Bernabe. Gumaling dahil sa pananampalataya. Kapanalig manampalataya ka sa Diyos. Minamahal ka ng Diyos. Paano mo ipinakikita ang iyong pananampalataya? Sabi sa ating pong ebanghelyo, ang sumusunod sa aking mga utos. Sa atin pong
pagtanggap sa utos ni Jesus, sa atin pong pagtupad sa kanyang utos, doon natin pinakikita na umiibig tayo kay Jesus. Pagtanggap, pagsunod, ay pagpapakita ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ang magpapalalim ng ating relasyon sa Panginoon. At kapag meron kang malalim na relasyon sa Diyos, meron kang pananampalataya. And that is faith. Pananampalataya, yung bang may malalim kang relasyon sa Diyos, na kahit hindi mo na kikita ang lahat ng bagay, hindi mo na unawaan ang lahat ng bagay, pero dahil meron kang malalim na relasyon sa Panginoon, alam mong minamahal ka ng Diyos, alam mo, gagawa ang Diyos ng paraan. Aayos ang lahat, bubuti ang lahat. Pero you have to ask yourself, kapanalig ha, tinatanggap mo ba at sinusunod mo ba ang utos ni Jesus? Kasi doon po nakadepende eh. Tinatanggap mo ba sa abot ng iyong makakaya? Sinusunod mo ba sa abot ng iyong makakaya ang utos, ang salita ng Diyos? Diyan makikita ang iyong pananampalataya. Diyan makikita ang iyong pagmamahal sa Diyos. Meron po tayong 3 levels of relationship, 3 level ng pagmamahal. Tignan natin ha, gaano na ba kalalim ang pagmamahal mo sa Diyos? Una po, ito yung tinatawag na ecstasy. Yung bang mahal mo ang isang tao kasi pinapasaya ka niya. May kasama ka ba sa bahay? Pinapasaya ka ba niyan? Sumasaya ka ba? Yung mga kasamahan natin dito sa Veritas, masaya ba kayo? Ayan. Kasi nandito ka kasi kahit pa paano sumasaya ka. May benefits, may sweldo, meron, tapos nakakapaglingkod ka sa Diyos, sa simbahan, yun, masaya ka. Sa parokya, tinatanong ko yung mga communion ministers, mga altar servers, masaya daw sila, nagsiserve. Choir, lahat, nagsiserve. Yung kasama ko rito, si Kuya Emil, nagsiserve. Kahit umiika. Nagsiserve pa rin kasi masaya daw. Ang daming biyaya. Ang daming milagro. Hindi pinababayaan ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Ba't ka naglilingkod? Kasi ang saya. May biyaya. May natatanggap. Ecstasy. Pero lahat po tayo ay pupunta doon sa pangalawang stage. Ito yung disappointment stage. You will be disappointed kasi meron kang gusto tapos hindi mangyayari yung gusto mo. Meron kang expectation pero hindi mangyayari yung ine-expect mo. Akala mo perfect yung simbahan pero hindi pala. Kasi ang mga tao na nasa loob ng simbahan, nagkakamali lahat. Jesus is perfect. God is perfect. Ang nagtatag ng simbahan ay perfect. Pero ang mga apostol, mga pari, obispo, tayo po, mga miyembro ng simbahan, lahat tayo nagkakamali. Ang simbahan pala ay hindi museum ng mga perfectong tao. Ang simbahan pala ay ospital ng mga sugatan na nangangailangan sa pagmamahal ng Diyos. You will realize that may mga kasamahan ka sa simbahan, baka manira sa'yo, ma-offend ka, saktan ka. And you will be disappointed. Sa mga pagkakataon parang nahihirapan ka, magsiserve ka pa rin ba? Sa mga pagkakataong nahihirapan ka, mamahalin mo pa rin ba yung asawa mo? Sa mga pagkakataong nahihirapan ka, mamahalin mo pa rin ba yung mga anak mo? Lahat po tayo darating sa punto na madi-disappoint natin ang bawat isa. And even God, kasi meron kang hihilingin, magdadasal ka, magdunubina ka pa, pero parang ang tagal-tagal ibigay. Kapag hindi muna, kasi ibibigay din yan eh. Pero paano kung hindi muna ibigay ni Lord yung hinihingi mo? Mamahalin mo pa rin ba ang Diyos?
Ngayon po sa Ubando, may mga humihingi ng boyfriend, girlfriend. May girlfriend na ba kaya? Ayan, pwede kayo magsayo sa Ubando, no? May mga humihingi ng asawa, may mga humihingi ng anak. Meron po doon ilang taon na humihingi ng asawa. Ilang taon na humihingi ng anak. Pero nandun pa rin. Taon-taon bumabalik. May mga tatanungin ka, ba't ka ba nagpupunta pa dito? Parang hindi naman binibigay ni Lord. Ang sinasabi lang nila, hindi muna. Pero alam kong mahal ako ng Diyos. At meron pa akong nakausap doon, Padre, saan kami pupunta? Wala naman kami bang pwedeng puntahan? Kay Lord lamang. Kung hindi man ibigay ni Lord, mamahalin pa rin namin siya. Ako at ang aking pamilya, maglilingkod pa rin sa Panginoon. Basta nandito kami, magdadasal pa rin. Mananalig pa rin. Magtitiwala pa rin sa pagmamahal ng Diyos. At doon po nasusubok at panalig yung pagmamahal, which is the third stage. Tinatawag po nating commitment. Maipakikita mo lamang yung commitment mo kapag nakaranas ka ng pagkadismaya. Doon mo lamang masusubok eh. Totoo yung pagmamahal. Di po ba ganun din naman? Kailan mo madidiscover yung mga tunay mong kaibigan? Hindi naman sa mga panahong okay eh. Madidiscover mo yung mga tunay mong kaibigan sa mga panahong hindi okay. Sa mga panahong wala kang pera, sa mga panahong may sakit ka, pero nandyan pa rin sila. Tumutulong, dumadamay. Sinasamahan ka pa rin. Ang mga tunay na kaibigan to, maasahan. May pakikita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos. Hindi lamang sa mga panahong madali, bagkus kahit sa mga panahong mahirap, tinatanggap mo pa rin at tinutupad mo pa rin yung utos ng Diyos. Di po ba gano'n naman yung pagmamahal? Nagmamahal ka hindi naman dahil may tinatanggap ka. Kasi kung nagmamahal ka lamang kasi may binibigay sa'yo, hindi love yun. Ang tunay na pagmamahal is always unconditional. Nagmamahal ka kahit wala kang tinatanggap. Paano mo nagagawang magmahal kahit walang tinatanggap? Kasi nakikita mo yung minamahal mo sapat. Kailan ba hindi nagiging sapat ang isang tao? Kapag ang tinitingnan mo yung wala sa kanya, talagang kulang. Hindi naman siya ganun. Iba talaga siya. Hindi mo pwedeng kumpara yung anak mo sa iba. Huwag mo ikukumpara yung asawa mo sa iba. Magkakaiba yan. Tignan mo yung nandiriyan. At kung makikita mo na sapat, makikita mo yung halaga. Makikita mo lamang yung halaga ng isang tao kung makikita mo siyang sapat. Sapat siya, may binibigay man o wala. Mahalaga siya para sa iyo. At masaya ka. Hindi dahil sa tinatanggap mo. Masaya ka dahil nakapagbibigay ng pagmamahal. And that is the time na ipagkakaloob mo na yung commitment mo. At ito yung gusto ng Diyos. Yung commitment natin sa Kanya. Yes, humingi ka. Gusto ni Lord yan. Ask and you shall receive. Gusto ng Diyos yan. Magdasal ka araw-gabi. Humingi ka araw-gabi. Gusto ng Diyos yan. Pero hindi po magtatapos sa paghingi lamang. God wants a deep relationship with you. Gusto niyang malalim na pagmamahalan. Ikaw at ang Diyos may malalim na pagmamahalan. God wants you to give your commitment. Na kahit hindi mo naintindihan, susunod ka pa rin. Kahit di mo naunawaan, tatanggapin mo pa rin ang kanyang salita. Pero sa bandang huli, nandun yung pangako ni Jesus. God will send you the Holy Spirit. At sa bandang huli, maunawaan mo lahat. Kaya pala, ganun pala, kailangan pala. Masakit, mahirap, pero kailangan pala.
Maunawaan mo sa bandang uli. And then sa bandang uli, makikita mo, all things work for the good to those who love the Lord. Na lahat ng nangyayari para pala sa ikabubuti. Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Amen. Buong pagtitiwala itaas natin sa ating Diyos na ating Ama, ang ating puso. Nandiriyan ng Diyos upang tayo gabayan sa pamagitan ng ating tutugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inahanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Taas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas,
Ama, amang tupa na tumubo sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binakod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol
at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kasalanan
naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala ka panalig, maging saksi ng pag-ibig ni Kristo sa pamagitan ng pagiging isang Veritas Eucharistic Advocate. Ipagdiwang ang banal na Eucharistia ng may pusong tapat at buo. Maaari po kayong dumalo sa ating healing mass dito po sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Ms. Rene Jose o si Ms. Ali Nahe. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo, ingatan, pagalingin kayo
ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banal sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan
takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo praesisti eis. Omni declamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas enchamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen.
Ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-lilisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Muli po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,